Ang doktor na inakusahan ng tangkang pagpatay sa kanyang asawa sa umano'y insidente ng pagtulak sa bangin gamit ang hiringgilya at bato sa Hawaii ay ngayon ay sinusubukang ipabasura ang kaso. May ilang napaka-interesanting argumento akong ibabahagi na maaaring gumana. Magdadala tayo ng eksperto sa batas kriminal para talakayin ito. Maligayang pagdating sa sidebar ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Sige, gusto kong sabihin sa inyo ang tungkol sa isang bagay na ginagamit namin dito sa sidebar na sa tingin ko ay maaaring maging napaka-kapakipakinabang para sa inyo. Ito ay ang Truth Finder, isang makapangyarihang serbisyo para sa paghahanap ng pampublikong record na ginagamit namin para sa pananaliksik dito sa Law and Crime. Pero para sa inyo, ilalagay mo lang ang isang pangalan, makakakuha ka ng impormasyon tungkol sa address, makikita mo ang kasaysayan ng kriminal, at masasabi ko lang na makakapagbigay ito sa iyo ng kapanatagan ng loob. Isa ang Truth Finder sa pinakamalalaking public record search service sa United States. Sa bayad na subscription, may unlimited access ka sa mga ulat tungkol sa halos kahit sino. Kasama rito ang paghahanap ng rehistradong sex offender sa inyong lugar. Manatiling alerto at ligtas. Tingnan ang pampublikong record sa Truth Finder now sa truthfinder.com/legal case sidebar. Malaking legal update sa kwentong dati na nating tinalakay rito. Tungkol ito sa anesthesiologist na si Dr. Gerhard Koenig na kinasuhan ng second degree attempted murder dahil sa umano'y tangkang pagtulak sa kanyang asawa mula sa bangin sa Hawaii. At pagkatapos umano ay sinubukan pa siyang bugbugin gamit ang bato at subukang turukan ng hiringgilya. Ngayon, sinusubukan ng kanyang abogado na mapatalsik ang buong kaso. Ang tanong, magiging epektibo kaya ito? Hindi ko alam. Pagkatapos mong basahin, mapapaisip ka talaga. Ngayon, bihira naming pag-usapan ito, bihira ring magkaroon ng ganitong mga motion, pero maaaring may kakaiba dito. Kaya tatalakayin natin lahat ng yan, papasukin natin lahat ng argumento, at pag-uusapan natin ang mga bagong isinumiting dokumento sa korte. Meron ding isang bagay mula sa prosekusyon na kailangan nating pag-usapan. Talagang interesante ito. Pero syempre, hindi ko pwedeng talakayin ng alinman doon nang hindi ko muna binibigay ang background, tama ba? Kaya meron tayong si Gerhard at ang kanyang asawa, si Ariel Koenig. Nakatira sila sa isang 15 milyong bahay sa pribadong komunidad sa West Maui Mountains, Hawaii, ayon sa mga tao. Nagtrabaho siya sa Maui Memorial Medical Center sa Waluku. Si Ariel ay stay-at-home mom at ayon sa ulat, nuclear engineer din. May ulat ng problema sa relasyon nila. Inakusahan ni Gerhard si Ariel ng panloloko. Ayon sa dokumento ng korte, naghain siya ng petisyon para sa protective order laban kay Gerhard matapos ang umano'y pag-atake. Tatalakayin pa ito mamaya. Pero sa orihinal niyang petisyon para sa pansamantalang restraining order, ayon sa The Associated Press, inakusahan ni Ariel si Gerhard ng sexual na pang-aabuso at pananakit sa kanya. Sabi niya, sumasailalim sila sa counseling at therapy mula nang akusahan siya ni Gerhard ng pakikiapid. Ang umano'y pagtataksil at mga problema sa pagsasama ay patuloy pa rin. Pagdating ng Marso 23, 2025, nandun ka na. Gerhard Ariel, nagbiyahe sila ng maikling lipad mula Maui papuntang Oahu para magbakasyon, iniwan ang dalawang anak sa yaya. Ngayon, ipinagdiriwang ang ika-36 na kaarawan ni Ariel. Kinabukasan Marso 24 ayon sa pulisya, nag-hiking sila sa Palipuca Hiking Trail na pinlano umano ni Gerhard. Ngayon dapat tandaan at naibalita na rin namin ito dati, nasarado ang trail na to. Pero mukhang dumiretso pa rin sila sa lugar. May nakalagay na karatula at di umano'y hiniling ni Gerhard kay Ariel na mag-selfie. Kahit na ayon sa ulat ay kinakabahan si Ariel na umakyat sa mga bangin. Sige, babasahin ko sa iyo mismo mula sa opisyal na dokumento ng pulisya. Okay, quote. Paulit-ulit pang hiniling ni Gerhard kay Ariel na mag-selfie sila sa gilid ng bangin na ikinabahala ni Ariel dahil may mga problema sila kamakailan sa kanilang pagsasama. Habang lumalapit si Ariel kay Gerhard sa gilid ng bangin, biglang hinawakan ni Gerhard ang balikat niya at tinangkang itulak siya sa bangin. At sabi niya, sawa na ako. Blip niya, sinungaling kang blip. Nang banggitin ni Ariel ang mga anak para kumbinsihin si Gerhard na huwag siyang itulak, sagot ni Gerhard, isa lang sa atin ang makukuha nila. Habang itinutulak ni Gerhard si Ariel palapit sa gilid ng bangin, itinapon ni Ariel ang sarili niya sa lupa para subukang pigilan si Gerhard na itulak siya sa gilid ng bangin. Nagsimulang makipagbuno si Ariel kay Gerhard para protektahan ang sarili. Napunta si Gerhard sa ibabaw ni Ariel at pinigilan siya gamit ang isang kamay. Ginamit ni Gerhard ang isa pa niyang kamay at kinuha ang isang hiringgilya at isang vial mula sa kanyang backpack. Sa oras na iyon, nagawa ni Ariel na maagaw ang hiringgilya mula sa kamay niya at itapon ito palayo sa kanila, sabay sigaw ng tulong. Inilarawan ni Ariel ang backpack na itim na one-shoulder Patagonia na laging dala ni Gerhard sa trabaho. Habang nag-aagawan, pilit hinihila ni Gerhard si Ariel sa gilid ng bangin habang sumisigaw ito ng tulong.
Patuloy na pinaalalahanan ni Ariel si Gerhard tungkol sa kanilang mga anak at sa mga magulang nito habang nakiusap na magpakalma siya dahil mukhang kukuha na naman si Gerhard ng isa pang hiringgilya mula sa kanyang backpack. Kumalma si Gerhard sandali bago kumuha ng bato mula sa lupa malapit sa ulo ni Ariel at pinukpok si Ariel sa ulo, muka at kamay gamit ang bato, mga 10 beses. Habang hinihila ni Gerhard ang buhok ni Ariel at ipinupukpok ang ulo nito sa lupa, patuloy niyang binabato si Ariel kahit sumisigaw ito ng tulong. Dahil sa paglapit ng dalawang nagha-hiking na babae, napilitan si Gerhard na itigil ang pag-atake at lumayo kay Ariel. Sumigaw si Ariel, "Tinatangkang patayin niya ako." Habang may dumadaang hiker na tumawag sa siyam na isang-isang dumating ang pulis at agad siyang dinala sa medikal na sentro. Umano'y tumakas si Gerhard papasok sa gubat. Sa bandang huli, naaresto siya makalipas ang 6 na oras matapos ang isang manhunt at ayon sa mga piskal, matapos umano niyang tumakbo palayo si Gerhard. Mahalaga ito, sinasabing tinawagan ni Gerhard ang anak niya at sinabing tinangkang patayin si Ariel dahil niloloko siya nito. Tandaan mo yan. Lalabas pa ito mamaya at sinasabi rin ng mga piskal na sinabi niya sa kanyang anak na balak niyang patayin ang kanyang telepono para hindi siya matunton ng pulis. Ngayon, nagtamo umano si Ariel ng malalalim na sugat sa ulo matapos bugbugin ng asawa gamit ang batong lava na kasing laki ng softball. Ayon sa WTAE, kinailangan niyang operahan ilang araw matapos ang insidente pagbalik nila sa Maui. Tinawagan niya ang pulis para i-report ang kahinahinalang bagay sa aparador ni Gerhard ayon sa warrant. Quote, "Natagpuan ni Ariel ang mga hiringgilya at bote ng gamot. Nakausap din siya sa telepono na na-record sa audio." Inilarawan ni Ariel ang mga hiringgilyang nakita niya sa Nike Fanny Pack bilang malinaw at karaniwan at ang mga bote naman ay parang bote ng ospital. At ibinunyag din niya na ang Fanny Pack ay quote, medical na bag ni Gerhard na dinadala niya tuwing papasok at pauwi mula sa trabaho bilang isang anesthesiologist ngayon. Kinuha ng pulis ang Fanny Pack sa bahay at agad dinala sa isla ng Oahu. Inimbestigahan ito ng pulis ng Honolulu at kinuna ng litrato ang mga natagpuan kabilang ang ilang hiringgilya. Ilang mga vial ng iba't ibang anesthesia na karaniwang matatagpuan sa mga ospital. Malinaw naghain ng diborsyo si Ariel laban kay Gerhard. At habang una niyang hinabol ang temporary restraining order laban sa kanya, mukhang binawi niya ito. Lalo na't nakakulong na siya at naghihintay ng paglilitis. Sabi ng kanyang abogado, ito ay para mapagtuunan nila ng pansin ang kasong kriminal. Kaya isang tabi na muna natin lahat yon, okay? Matapos akusahan si Gerhard ng grand jury ng attempted second-degree murder at nagpasok siya ng plea na not guilty. Ngayon, kailangan nating pag-usapan kung ano ang ginagawa ng kanyang abogado. Okay? Sinusubukan nilang ipatapon ang kaso. Uubra kaya? Yan ang tanong. Habang nagpapaliwanag ako ng mga argumento, ipakikilala ko si Philip Dubay, dating Deputy Public Defender ng Los Angeles County. Philip, masaya akong makita ka. Salamat sa pagbabalik. Bago pa man tayo pumasok sa mga detalye ng mga argumento, okay at talagang napaka-interesante ng mga ito. Bago pa man natin pag-usapan yon, bago pa man tayo pumasok sa mga detalye ng kasong ito. Gaano kadalas nagtatagumpay ang mga motion para ibasura ang kaso sa mga kasong kriminal sa ganitong yugto? Halos hindi sila nagtatagumpay. Hindi talaga, hindi kailanman, hindi. Bihirang-bihira talaga. Base sa karanasan ko, madalang kaming makakuha ng kasong felony murder o tangkang pagpatay na natatanggal agad sa maagang bahagi ng proseso. Talagang bihira yon. Minsan, may mga motion na naaaprubahan, ngunit hindi ito kasing positibo ng tuluyang pagkakabasura ng mga kaso. Mababawasan lang nito ang ebidensyang ihaharap sa paglilitis pero wala ng iba. At kahit na magtagumpay ang mga mosyong ito, magagawa pa rin ng prosekusyon na bumuo ulit ng grand jury at magsimula muli. Kaya hindi ibig sabihin nito na makakalaya na siya agad. Ibig sabihin lang nito ay magsisimula sila ulit. Sige, sasabihin ko, mukhang may pagsisikap lalo na sa isang motion pa na ibasura ang kaso na may prejudice, tama? Ibig sabihin, hindi na ito maibabalik sa grand jury. Talakayin natin ito. Naririnig kita. Alam kong bihira ito pero nangyayari. Interesado ako, pwede bang maibasura ang kaso? Gusto ko itong pag-usapan. Kaya may dalawang magkahiwalay na motion para ibasura ang kaso na pag-uusapan natin. Isa-isa ko silang tatalakayin. Gusto kong simulan ngayon sa unang motion para ibasura. Ang unang motion para ibasura ay nagsasaad na may dalawang magkaibang dahilan para maibasura ang kaso para matanggal ang kaso. Una, ang argumento ay hindi raw ipinakita ng prosekusyon ang ebidensyang pabor kay Gerhard sa grand jury na nag-akusa sa kanya, ibig sabihin ebidensyang nagpapakita na hindi siya nagkasala sa krimen. Kaya siguro ang tanong mo ngayon ay, anong ebidensya ang tinutukoy nila?
Ang tinutukoy nila ay yung mga form ng doktor na pinuna ng dalawang doktor. Ayon sa depensa, naniniwala silang ipinakita ng mga doktor na ang pinsala ni Ariel ay hindi nagdulot ng malaking panganib sa buhay. Ngayon, bakit mahalaga yon? Ganito, sabi ng depensa, para mapatunayan ang attempted second-degree murder, kailangan ipakita na gumawa ang akusado ng malaking hakbang para pumatay at may intensyon pumatay na ayon sa depensa ay hindi napatunayan ng prosekusyon. Dalawang doktor agad ang sumuri sa nagrereklamo matapos ang insidente. Ayon sa dalawang doktor, hindi malubha ang mga sugat niya at hindi ito nagbanta sa kanyang buhay. Inatake raw ng akusado ang nagrereklamo gamit ang batong mas maliit sa softball ayon kay Detective Spasek sa grand jury. Talawak na hindi nagdulot ng malaking panganib sa buhay, malinaw na ito ay nagpapawalang sala na ebidensyang sirkumstansyal na ang akusado ay walang taglay na partikular na intensyon na kailangan upang patunayan ang tangkang pagpatay sa pamamagitan ng hindi pagpapakita ng ganitong malinaw na nagpapawalang salang ebidensyang sirkumstansyal. Dahil dito, niligaw ng Estado ang grand jury sa paraang nakasama at nakasira sa pagiging malaya at patas ng grand jury. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, tiningnan ko ang ulat ng doktor o ang tila ulat ng doktor na isinama bilang ebidensya rito. At sunod, tinanong, nagdulot ba ang pinsala ng malaking panganib ng kamatayan? May check sa kahon na nagsasabing, hindi, sige Philip, ikaw na. Maganda ba itong argumento? Kasi sa totoo lang, parang maliban na lang kung mali ako, wala talagang paraan na mapapatay niya siya gamit ang bato. Ibig kong sabihin, hindi ba pwedeng ipaglaban na pwede niya rin siyang mapatay? Tandaan, attempted second degree ito, pwede niya siyang mapatay pero hindi lang natapos ang ginawa. Yan ang problema para sa mabuting doktor dito at hindi ko tinutukoy ang nagbigay ng opinion kundi si Dr. Koenig. Ang pagsubok ay hindi kung kaya niyang maging sanhi ng kamatayan, ang pagsubok ay tungkol sa kanyang intensyon. Nung sinubukan niyang itulak siya sa bangin, turukan ng hiringgilya o hampasin sa ulo ng bato, ano ang kanyang intensyon? Ang hindi niya nagawang intention ay hindi ibig sabihin na inosente siya, kundi nagkasala siya ng tangkang paggawa. Paano kung ipinagpatuloy pa niya ang paghampas ng bato sa ulo niya? Paano kung kinuha niya ang bato at ibinaon pa sa ulo niya? 15, 20, 30, 40 hanggang mamatay siya. Kaya posibleng isa o dalawang beses lang talaga siyang tinamaan. At marahil ang ginawa ay napigilan ng mga hiker o mga tao, alam mo na naglalakad sa trail, hindi ibig sabihin noon na hindi na sana natuloy ang ginawa. Ang pagsusulit ay tungkol sa kung ano ang tumatakbo sa isip niya noong oras na iyon at iyon ang kailangang alamin ng grand jury. Tama? Sa madaling salita, pwedeng iba ang nangyari. Halimbawa, kung may kumuha ng unan at pinukpok ang tao, pwede mo ring sabihin yon. Walang paraan sa ilalim ng batas na yon ay tangkang pagpatay, kaya dapat ibasura ang kaso. Pero kung tungkol sa bato, hiringgilya o di umano'y tinangkang itulak siya, tingin mo pwedeng parehong totoo ang dalawang bagay, tama? Pwedeng sabihin ng doktor na mababa ang panganib ng kamatayan base sa mga totoong pinsala niya, pero posible ring may balak talaga na patayin siya. Tama, ikaw? Ano kaya ang nangyari kung hindi dumaan doon ang mga nag-hiking? Ibig sabihin, maari sanang natapos niya ang balak niya kung tama ang teorya ng prosecution at kung ganon nga ang nangyari, maaring hindi na ito nalutas. Malamang namatay siya at itinapon ang katawan sa bangin papuntang karagatang Pasipiko, kaya baka hindi na siya natagpuan. Pero ang pagsubok dito ay tungkol sa intention. Kung nagawa man or hindi ang aktwal na malaking kilos o pagpatay na pinagmulan ng krimen, hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga lang talaga ay kung ang ginawa ay sinamahan ng masamang intensyon. Tungkol naman sa argumento na hindi nakita ng grand jury ang mga ulat na ito, iyon ba ay nagpapawalang sala ng impormasyon? Kung nalinlang ang grand jury, dapat ibasura ang kaso. Ano masasabi mo sa ebidensyang hindi ipinakita sa grand jury? Dahil may ilang tao na maaaring magsabi, may magsasabi, sandali lang, sandali lang. Ang grand jury hearing ay hindi naman paglilitis. Di ba parang isang panig lang ito, di ba kung ano lang ang ipinapakita ng prosekusyon? Pag-usapan natin ang patakaran sa exculpatory na impormasyon sa grand jury at kung may argumento silang dapat na ipresenta. Magandang tanong, sa palagay ko nakasalalay ito sa dami ng huradong bumoto para magsampa ng kaso. At sa tingin ko, ayon sa batas ng Hawaii, kailangan nila ng siyam, kung siyam lang ang bumalik mula sa 12.
And itong ebidensyang ito ay maaring naipresenta o dapat naipresenta, may argumento na pwedeng gawin na mas mababa sa siyam ang bumalik. Ibig sabihin, walang probable cause or sapat na ebidensya para maniwala na siya ang gumawa ng krimen, lalo na kung kulang pa sa makatwirang pagdududa. Kung naipresenta ang mga ulat, maaring nabago ang desisyon laban sa pagbabalik ng totoong accusation. Ngayon, sa kabilang banda, bumabalik ulit ito sa sinabi ko kanina. Hindi ako naniniwala dyan. Itong mga ulat na ito, kahit na hindi nila ipinapakita ang malaking hakbang patungo sa paggawa ng krimen, pinapatunayan nilang hindi niya talaga magagawa iyon kahit papaano. Ang tunay lang na pinapatunayan nito ay salamat sa Diyos at hindi niya ginawa at salamat sa Diyos na nabuhay siya. Pero hindi nito pinawawalang bisa o inaalis ang tunay niyang intensyon. Iyan ang legal niya. Sige, ilalagay muna natin yan sa tabi. Pag-uusapan ulit natin yan mamaya dahil susubukan nating tingnan kung ano ang maaaring mangyari dito. Pero gusto kong lumipat sa ikalawang dahilan para sa dismissal sa unang motion to dismiss na ito. At ito ay muling inargumento ng depensa ni Gerhard. Ang argumentong ito ay tungkol sa hearsay. Ngayon, Philip, sandali lang bago tayo pumasok sa lahat ng ito sa simpleng salita, ano ang hearsay? Bakit ito masama? Bakit hindi ito pinapayagan sa isang paglilitis? Doon muna tayo magsimula para pare-pareho tayong nakakaintindi. Ang hearsay ay pag-ulit ng sinabi ng iba na wala sa korte. Sa korte, bawal i-quote ang mga nagsalita sa labas nito. Kailangan mong papuntahin ang taong iyon para magpatotoo. At ang dahilan dito ay dahil likas na hindi mapagkakatiwalaan ang basta na lang maglabas ng mga pahayag mula sa ibang tao nang hindi nabibigyan ng pagkakataon na i-cross-examine sila at subukan ang bisa, katumpakan at katotohanan ng pahayag. Kaya kapag umaabot na sila sa ikatlo, ikaapat, o ikalimang tao sa iba't ibang antas, nagkakaroon ng tanong kung nababawasan o nababago ang totoong impormasyon. Ayaw mong malinlang, lalo na ang grand jury, tungkol sa totoong sinabi. Kung hindi, nanganganib ang mga tao na mapagbintangan sa krimeng may habang buhay na sentensya ng di naman kailangan. Kaya sa tingin ko para sa katarungan, lalo na kapag napakababa naman ng pamantayan, kailangan mong dalhin ang iyong mga saksi at hayaang magpatotoo sila kung ano talaga ang nangyari at kung ano talaga ang nasabi at hindi sa pamamagitan ng mga ikatlong partido. Napakalinaw ng paliwanag mo, isa sa pinakamalinaw na narinig ko. Natutuwa akong ipinaliwanag mo ito dahil tama ka. Hindi patas na kailangang ipagtanggol ng akusado ang sarili niya. Kung may papasok na isang tao at sasabihin, sinabi sa akin ni John Smith na sinabi ng akusado na pinatay niya siya. Alam mo yon kasi nga, paano? Gaano ba ka-reliable yon? Paano natin, alam mo yon, masusubukan kung totoo nga ba talaga yung sinabi niya? Maliban kung magpatotoo siya, may ilang pahayag na may exception para sa ibang layunin. Pero isang tabi muna natin yan. Ipaliwanag ko muna ang nangyayari. Ayon sa depensa, nagpresenta ang prosekusyon ng malabong hearsay na ebidensya sa grand jury kaya dapat ibasura ang kaso. Ayon sa depensa, pwedeng magpresenta ng hearsay ang prosecutor sa grand jury basta't hindi ito nakalilito o mapanlinlang. Dito, iginiit ng depensa na nagpresenta ang estado ng triple hearsay nang subukan nila itong ipakita. Si Gerhard ulit, ayon sa depensa, umano'y umamin siya sa kanyang anak na si Emil tungkol sa sinubukan niyang gawin. Sandali lang. Hindi naman niya talaga sinabi iyon. Ipinaliwanag ng depensa na iniharap ng prosekusyon ang testimonya ni Detective Spasek sa grand jury hearing at ito ay tungkol sa panayam kay Emil ng pulisya. Ipinapahayag ng depensa na ang testimonya ni Detective Spasek ay tila inuulit at binabago ang sinabi ng detective na nag-interview kay Emil pati na rin ang nakasulat sa kanyang ulat. Binago nito ang totoong sinabi ni Emil. Medyo komplikado kaya hayaan kong ipaliwanag. Ang unang tanong bago tayo pumasok dito ay, bakit hindi na lang si Emil mismo ang tumestigo sa harap ng grand jury sa simula pa lang? Tama ba? Kung may tanong sa sinabi niya, ipatestigo mo siya. Pero yan ang problema, ipatestigo mo siya tungkol sa sinabi ng tatay niya, yan ang problema. Dahil ayon sa depensa, sinabi raw ni Detective Espes sa grand jury na kahit na nasabihan si Emil tungkol sa pagdinig ng grand jury, hindi siya available. Ayon sa depensa, nasa Pittsburgh, Pennsylvania siya at di alam kailan makakabalik sa Hawaii para magtestigo. Sandali lang. Ang pagiging nasa Pennsylvania ay hindi ibig sabihin na hindi siya available na magtestigo ayon sa batas at para sa layunin ng hearsay. Pwede siyang magtestigo sa pamamagitan ng video, pwede rin sa telepono. Maaaring isubpina ng prosekusyon kaya pwede sana nilang makuha ang pahayag niya sa record. At ang pagpapalit lang ng hearsay na ebidensya tungkol sa sinasabing sinabi ni Emil, hindi sapat yon. Sige Philip,
Bago tayo pumunta sa kung ano ang sinabi o hindi sinabi ni Emil, kailangan ko munang balikan yung unang argumento. Tama ba ang depensa? Hindi ba siya tinuturing na unavailable na saksi ayon sa batas? Hindi talaga, lubos siyang available. Ang unavailability ay isang technical na termino. Hindi ibig sabihin ng unavailable na abala ka lang, may iba kang lakad, or ikaw ay magbabakasyon. Ang ibig sabihin ng unavailability ay maaring ikaw ay may problema sa pag-iisip o pisikal na hindi kayang dumalo sa korte. O kaya naman may panganib na tatakas ka sa jurisdiction, mga ganong bagay. O hindi nila kayang dalhin siya sa korte kahit na gumamit na sila ng tamang proseso at sapat na pagsisikap. Wala silang kahit alin doon. Sinabi lang niya sa telepono na hindi siya makakapunta, pero hindi ibig sabihin noon na hindi ka na legal na available, kaya hindi mo pwedeng gawing dahilan yon. Para tanggapin lahat ng mapanlinlang na hearsay na ito sa grand jury, ang problema para kay Doktor dito ay, ayon sa batas ng Hawaii, tinatanggap ang hearsay sa mga pagdinig ng grand jury. Gayunpaman, hindi ito dapat maging mapanlinlang. Ang pagiging hindi available ay hindi agad nangangahulugang mapanlinlang na. Ang tunay na mapanlinlang ay yung ginawa ng mga pulis. Sa madaling salita, umamin ba si doktor sa kanyang anak or nagulo lang talaga ng anak niya ang lahat Tama ba? at sobrang hindi malinaw kaya nag-iwan sa hurado ng conclusion na umamin talaga siya? Seryosong paratang yan dahil ang pag-amin ang pinakamalakas na ebidensya laban sa akusado sa kasong kriminal. 100 ikaw? Sinasabi natin na ang depensa ay naglalatag ng argumento, tama? Pwedeng magtestigo si Emil kaya ngayon punta tayo sa ikalawang bahagi dahil ang depensa ay nag-a-argue at nag-aakusa. Sa madaling salita, gusto ng prosekusyon na siguraduhin na hindi available si Emil para magtestigo, para magamit nila ito sa estratehiya nila. Triple hearsay na ebidensya na nagpapakitang umamin si Gerhard kahit hindi totoo. Ito ang kanilang paratang at ayon sa depensa, hindi malinaw na ipinapakita ng transcript ng panayam kay Emil kasama ang mga detective ng Manila Police District kung ano talaga ang sinabi at inamin ng akusado. Sa pinakamabuti, ipinapakita ng transcript dito na inakala ni Emil na umamin ang kanyang ama sa tangkang pagpatay kay Ariel sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya sa bangin. Sa simula, sinabi ni Emil sa mga detective, sinabi niya na sinubukan niyang patayin siya sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya sa bangin. Nang pinapaliwanag pa kung ano mismong sinabi ng kanyang ama, sinabi ni Emil sa mga detective. Sinabi niya, well, parang ganon. Basta, sinubukan kong patayin siya. Tapos ako, dun mismo sila nakatayo. Parang nasa gilid sila ng bangin. At sinasabi niyang tatalon siya kaya inakala ko yun ang ibig niyang sabihin ayon pa sa kanila. Ang nilinaw ni Emil noon ay hindi umamin ang akusado na sinubukan niyang patayin siya sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya sa bangin, kundi inakala lang ni Emil na sinubukan niyang patayin siya sa ganoong paraan. Ayon pa sa depensa. Sinabi pa ni Detective Pageo sa kanyang ulat at inuulit ko ang kanyang sinabi. Nang tanungin kung inamin ng ama ni Emil na itinulak si Ariel sa bangin, nilinaw niyang maluwag lang itong sinabi ng kanyang ama. Hindi raw yon makikita sa transcript ng panayam ayon kay Emil. Inuulit ko, maluwag lang itong sinabi ng kanyang ama. Nilinaw ni Emil na inamin ng kanyang ama kahit maluwag lang na sinubukan niyang patayin si Ariel sa pamamagitan ng pagtulak dito sa bangin. Paraphrase at mga salitang ginamit ng detective iyon, hindi mga salita ni Emil. Mali ang nailahad ni Detective Pago sa ulat dahil sinabi niyang si Emil mismo ang nagsabing maluwag lang sinabi ng ama niya. Ito ay ukol sa pag-amin na tinangkang itulak ni Ariel sa bangin. Ang patas na pagbasa sa paliwanag ni Emil ay inakala lang niya na umamin ang kanyang ama, hindi na tahasang umamin talaga ang kanyang ama. Ang testimonya ni Detective Spacek sa grand jury ay inuulit lang ang nakasulat sa ulat ni Detective Pageo at tungkol sa paglilinaw ni Emil. Sinabi ni Detective Spacek sa grand jury at quote, oo siya ay, alam mo, nung una sinabi niya na ang kanyang ama si Gerhard ang nagsabi sa kanya na sinubukan nitong patayin si Ariel sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya mula sa bangin. Pero kalaunan, nilinaw niya na parang pabirong sinabi lang iyon ni Gerhard. Hindi lang iniuugnay ni Detective Spacek ang pahayag ni Detective Pageo kay Emil, kundi sumang-ayon din siya sa pag-amin ni Emil na inakala niyang tinulak ng ama niya si Ariel mula sa bangin. Sa halip na umamin ang kanyang ama, na ginawa niya iyon mula sa bangin. Kaya kahit may kulang ang ulat ni Detective Pago, isinama pa rin niya ang pahayag tungkol sa akala ni Emil. Samantalang sa testimonya ni Detective Spacek sa grand jury, hindi ito nabanggit. Bagamat ang triple hearsay ay lubhang malabo at nakalilito,
Ang direktang testimonya mula kay Emil sa pagdinig ng grand jury ay sanay nakatulong upang linawin ang mga kalabuan sa hearsay. Philip, ano ang iyong opinyon? Kaya may patakaran sa batas ng Hawaii na tinatanggap ang hearsay sa grand jury pero hindi ito dapat nakalilito o nakapanlilin lang. At kapag may ganito kang iba't ibang paraan ng pag-unawa, sinabi ni Dr. Koenig sa anak na iniiwan nila ang grand jury na manghula at mag-alala batay sa tugon ng anak. Tulad ng sinabi ko, mababa ang pamantayan dahil nakabase lang ito sa probable cause na may krimen at ang doktor ang gumawa. At kailangan mo ng 9 sa 12, posible talaga na ang lahat ng ito, kapag pinagsama-sama mo, ay maaring nagresulta sa mas mababa pa sa 9. Posibleng walang totoong resolusyon na inilabas. Kaya ang dapat mong gawin or ang dapat gawin ng hukom sa kasong ito ay ibalik ito sa grand jury at ulitin ito sa ganoong paraan. And sa tingin ko, hindi dapat ibigay ang mosyong ito ng may pagkiling, pero naniniwala akong dapat pa rin itong ibigay. Dahil sa tingin ko, ang pagiging tamad o medyo pabaya ay hindi sapat na dahilan para sabihing dapat nang ipagbawal ang prosecution ito magpakailanman. Kung totoong ginawa ito ng doktor sa asawa niya, hindi siya dapat makatakas sa hustisya. Dahil lang sa naging medyo tamad ang taga-usig sa pagkuha ng pangunahing saksi bago ang grand jury. At ito ay galing mismo sa isang taong nagsabi na ang mga motion na ganito ay hindi kailanman pinapayagan. Kaya talagang kapansin-pansin ito. At saka nga pala, ang pangunahing argumento ay ang mga depekto ay hindi talaga nagpapataas ng tsansa na magsampa ng kaso ang mga hurado. Kung nalaman lang sana nila yon, napagpasyahan ng mga doktor na walang malaking panganib ng kamatayan at na si Gerhardt ay hindi talaga umamin. Hindi na magiging ganun kalakas ang kaso ng prosecution ngayon. Nabanggit ko na, nagsumite ulit ng motion ang depensa para ibasura ang kaso at mas maikli ang argumento nila ngayon. Sa madaling salita, ang argumento dito ay hindi nabigyan ng depensa ng kinakailangang abiso o detalye ayon sa batas tungkol sa partikular na kaso. Halimbawa, ano nga ba talaga ang tinatawag na makabuluhang hakbang na ginawa para sa tangkang pagpatay sa ikalawang antas? Na masyadong pangkalahatan ang sakdal? Sapat na ba itong espesipiko? CP, ang terminong makabuluhang hakbang ay hindi malinaw na nagsasabi sa akusado kung ano ang tinutukoy. Sinusubukan ba niyang itulak ang nagrereklamo sa bangin? Tinuturukan ba niya siya ng di kilalang sangkap mula sa hindi na-recover na vial gamit ang dalawang hindi na-recover na hiringgilya? O sinusuntok ba niya siya gamit ang isang bato na mas maliit kaysa sa softball at nagdulot ng mga sugat na hindi naman nagbunsod ng malaking panganib sa buhay? Malinaw na nilalagyan nila ng kaunting kulay ang interpretasyon nila sa ebidensya doon. Pero sa madaling salita, sinasabi nila na may depekto ang sakdal, na si Gerhardt bilang akusadong kriminal ay may karapatang malaman kung ano ang ipinagtatanggol niya laban. Hinihiling ng depensa sa korte na ibasura ang kaso o dapat nilang gawin iyon. Ang prosekusyon ay dapat atasan mag-sumite ng Bill of Particulars na dagdag detalye ng mga paratang para malinaw kung ano ang kanilang ipinagtatanggol. Ano ang mahalagang hakbang dito? Philip, ano masasabi mo sa ikalawang mosyon na ibasura ito? Naniniwala ako na may saysay ito dahil kung at kapag umabot ito sa paglilitis. Ayon sa prosecution, maaring namatay dahil sa hiringgilya, bato o pagtulak mula sa bangin. May karapatan ang depensa na humiling ng unanimity instruction kung saan kailangang mapatunayan ng hurado lampas sa makatwirang pagdududa na isa o higit pa sa mga mahahalagang hakbang na iyon ay naisagawa. At kung wala kang tiyak na teorya na pinagbabatayan ng prosecution, inilalagay nito ang depensa sa mahirap na posisyon na kailangan nilang manghula. Hindi nila dapat kailangang maghanda at magplano para tanggihan ang lahat ng ebidensya laban sa tatlo, kaya may karapatan silang malinawan dito ayon sa due process. Ibinabalik mo ito para sa Bill of Particulars pero hindi mo agad inaalis na may prejudice at pwedeng bumalik ang hurado. Hindi mo masasabi. Maaring 4 ang magsabi gagamitin niya ang bato. 3 naman, hindi namin alam laman ng hiring gilya. Sino nga ba ang nakakaalam? Baka dala lang niya yon kasi doktor siya, alam mo yon. Yumaring may dalawa na bumalik at magsabi, hindi ko tingin itutulak niya siya sa bangin kasi hindi naman sila ganun kalapit sa gilid. Kaya parang ewan ko, isang teorya lang na hindi naman talaga maisa sa katuparan dahil pisikal na imposibleng mangyari iyon. Pero ang pinaka-importante, sa tingin ko dapat ibalik ito para sa isang Bill of Particulars para malaman ng depensa kung ano talaga ang kailangan niyang ipagtanggol sa paglilitis. Sa madaling sabi, may pagdinig sa Pebrero siyam kung saan uulitin ng depensa ang mga argumento
at magbibigay ng kontra-argumento ang prosekusyon. Malamang sasabihin nila na hindi makakapagpalaya ang impormasyong ito. Hindi rin ito nakalilito, walang available na saksi, at may sapat na hakbang ng ginawa. Malinaw ang usapan, kailangan ng desisyon ng hukom. Kaya naniniwala ka na kapag tapos na ang lahat, maaaring ibasura ng hukom ang kasong ito at ibalik ito sa grand jury. Kapag naayos na ang lahat ng ito at maaaring mag-utos pa ng Bill of Particulars para mas maintindihan ng depensa kung ano talaga ang mahalagang hakbang. Kaya kahit bihira maaprubahan ang ganitong motion, iniisip mong baka mapagbigyan pa rin ito. O pero hindi na may pagkiling. Tama ba? Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Sa madaling salita, magkakaroon pa rin ng isa pang pagkakataon ang prosecution. Hindi sila mapipigilan. Pakinggan mo, araw-araw may mga pagkakamaling nagagawa ang mga piskal sa sistema ng hustisya. Hindi ibig sabihin na sinasadya nilang linlangin ang kabilang panig, ibig lang sabihin nito ay naging pabaya lang sila. Hindi tayo narito para parusahan ang alinmang panig. Sa huli gusto pa rin nating malaman ang katotohanan at iyan ang sentro ng ating sistema ng hustisya. At para lang magkaroon ng sandaling nahuli kita, hindi mo ito ginawa, tama? Hindi ito naisaayos ng maayos, tama? Kaya nakalakad si Dr. Mabuti. Hindi sa Hawaii. Hayaan mo akong magtanong pa ng isa pang bagay na kailangan kong talakayin. Kaya mga piskal, sa pagkakataong ito hindi ang depensa, ang mga piskal, ang prosecution. Nag-file sila ng isang bagay at ito ay tungkol kay Gerhardt, tama ba, ang akusado, na di umano'y hindi raw nagsalita sa pulis bago siya inaresto. At kung paano ito magagamit laban sa kanya, kaya lilinawin ko lang. Maaaring gamitin ito kung siya ay magtestigo sa paglilitis. Kaya ipapaliwanag ko ito. Alam ng lahat na may karapatan ang akusado na huwag mag-akusa sa sarili, pero hindi iyon ang ibig sabihin ayon sa prosekusyon. Ang pananahimik mo ay maaaring gamitin bilang ebidensya sa impeachment kung magtestigo ka bilang patunay na hindi ka nagsasabi ng totoo. Kaya ito ang sinasabi dito, heto ang CP. Hindi nakipag-ugnayan ang akusado sa pulisya o emergency services bago siya maaresto noong Marso 24, 2025 kahit na may 8 oras siyang magawa ito mula insidente hanggang aresto. Maaaring ipalagay ng hurado na ang isang makatwirang tao na nasa kalagayan ng akusado bago siya maaresto ay natural na lalapit agad upang ibahagi ang kanyang tila nakakaligtas na kwento sa lalong madaling panahon. Ang pananahimik niya bago maaresto ay sapat na ebidensya kaugnay ng kredibilidad ng akusado, kaya makatarungang talakayin ito sa cross-examination. Maaaring gamitin ng Estado ang hindi pagbabahagi ng kanyang kwento sa pulisya bago ang pag-aresto bilang isyu ng kredibilidad na dedesisyonan ng hurado. Kaya, sa madaling salita, Philip, sinasabi nila, pakinggan mo, nagpasya siyang tumestigo at ipagtanggol ang sarili niya. May karapatan silang itanong, bakit hindi mo sinabi ang kwento mo sa pulisya? Bakit hindi mo sinabi ang kwento mo sa mga unang rumesponde? Bakit hindi ka tumatag? Diyos ko, hindi ito ang nangyari. Tama ba sila? Pwede ba nilang isama yon? Pwede ba nilang itanong sa kanya yon kung tatayo siya sa witness stand? Nagpasya ang United States Supreme Court noong dekada 60 na pwedeng gamitin laban sa akusado ang pananahimik bago maaresto kung may kaugnayan ito. Hindi mo pwedeng basta imbentuhin o gawing dahilan ang pananahimik lalo na 3 taon pa bago ang insidente o pag-aresto. Pero kung sa panahon ng krimen o pag-aresto mismo o malapit doon, maaari itong gamitin. Ang tanong, papayagan ba ito ng korte? Nasa korte ang desisyon, hindi ito sa pilitan. Pero ang pagtestigo ay delikado at responsibilidad mo ang panganib. At kailangan niyang maging handa kung siya ay magpapatotoo na ipaliwanag ang lahat dahil tatanungin siya kung bakit hindi niya kusang loob na ibinahagi ang ilang impormasyon. Ngayon, para maging patas kay doktor at lagi kong sinasabi ito, alam mo, kahit isa siyang doktor at may pinag-aralan sa kanyang larangan, malamang hindi pa siya naging criminal na suspect noon. Malamang wala siyang ideya kung ano ang alam niya o hindi niya alam na maaaring mahalaga pala sa isang investigasyong kriminal. Para sa akin, hindi patas pilitin ang karaniwang tao na sumunod sa ganoong pamantayan. Pero kailangan mo na lang ilaan ang mga argumentong iyan sa iyong pagsasara ng pahayag sa harap ng hurado. Kailangan niyang ipaliwanag ang bawat pananahimik o hindi pagkilos para maiwasan ang pagkakulong dahil habang buhay ang parusa sa mga kasong ito ayon sa batas ng Hawaii. Philip Dubay, pare, namiss kita, ang galing. Salamat sa napakagandang pagsusuri. Pinahahalagahan ko lagi ang iyong pananaw. Maraming salamat din. Iyan lang muna ang meron kami sa Sidebar. Salamat sa pagsama. Tuloy po ang pag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o sa anumang podcast platform. Sundan ako sa X o Instagram. Ako si Jesse Weber, magkita tayo muli.